bakal na ko siya dito. Mga paps, muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. At kung bago ka pa lang sa channel ko, yon ang hindi ko alam. Yan mga paps, meron lang akong ibabahagi sa inyo. Ayan Tagalog na Tagalog. Ibabahagi o isi-share. So ayan, naputol yung aking pressure washer na ito yung cordless So ayan, bumagsak, naputol. So ito yung kaputol, yung pinaka kabitan ng kanyang nozzle. So kung mapupunan nyo, medyo siya lusaw, kasi tinry ko siyang hinangin ng aluminum rod wa-effect hindi siya pwedeng hinangin. Una pang nalulusaw to kaysa sa pinaka aluminum rod. So ayan mga paps, ikukwento ko sa inyo kung paano natin gagawin to. Ayan, tuloy na ang kwentuhan. Bola lang yan. So ito mga paps, pakita ko rin sa inyo ito yung kanyang kaputol. Ayan pa ganyan yan Ayan, basta ganyan yun na yun. Tag ko na rin mga paps bago natin simulan ang kwentuhan kakalasin ko pala munang lahat to para madiskartehan natin ng maayos, kasi hirap-hirap naman gawin ito kung andito pa yung motor, diba? Ang bigat-bigat niyan mga paps kalas na. Syempre pag kalas na, mas madali siyang gawin kapag ganito Ang susunod nating materyales eto. Ayan mga paps alam niyo to kung para saan to? Ako kasi hindi ko alam kung para saan to. Kukunin natin tong pinaka gitna So ito yung magpapatibay dito sa ating tawag dito, basta yun magpapatibay para sa ating yan. At ang susunod nating materyales mga paps materyales, tools na gagamitin eto. Alam niyo kung ano to? Ako kasi hindi ko alam kung ano to, so hindi kasi papasok yan So ang discarding gagawin dyan, kailangan itong bakal na to maipalamang ko siya dito. So yan yung talagang magpapatibay sa kanya So pag naikabit natin yan, pwede na ang yan habang buhay na na hindi siya basta-basta masisira. Hindi totoo yan. So paluluwagin ko lang ng konti. Yan, kikikili natin. Medyo medyo masikip ito. Okay, pasok ko siya So ang gagawin ko ang paliliitin ko tayong konting problema, hindi kasi papasok mas maganda kung makakahanap kayo ng ganito, yung sakto mas maganda kung gawa siya sa bakal. So paraan ko rito, para kumasya, kakating ko tong kapiraso. So para kumasya dito sa loob. Madali lang naman to. Ano lang katapat nito? Grinder, grinder na.
mga papsi, nagawa ko siya ng paraan, no? Para pumasok dito. Ayun. Ang galingan siya. So yun, next natin mga paps, no? Siyempre kailangan natin ng pandikit o ng epoxy. Ang tanong kasi dyan, ano nga ba yung ano, no? Pinakamatibay o pinakamadikit na epoxy? Meron tayong natuklasan ito. Ilang buwan ko nang gamit to. Talagang effective. Itong Turtle, yan, Turtle yung kanyang brand na bibili to sa Lazada o sa Shopee. Bibigay ko na lang yung ano, yung link, no, ilalagay natin sa description ng ating video. Paalala lang mga paps, hindi natin pinopromote tong si Turtle, no. Nagkataon lang na magaling, no, maganda yung pagkakaimbento nitong produkto na to. Ito yung sample na dinikitan ko. Ito yung handle ng aking Starex, naputol kasi. So talagang matigas, no. Nilagyan ko siya ng rod pa, siya yung mag-guide, no, para naka-align. So eto pa yung isang tinesco, yan, dinikit ko. Uy, grabe, oh, mga paps, oh. So yan, wala tayong lukuhan, walang bulahan, no. Talagang madikit, no. Magaling yung pagkaka-imbento nitong ano na to, epoxy na to. So yun, paalala muli mga paps, hindi ko siya pinopromote, no. Kahit anong pandikit yung gusto nyong ilagay sa mga re-referin nyo, kayo na po ang bahala. So yun mga paps, tuloy ang kwento. Ayan, magdidikit na tayo. Meron pa akong ano, tira. Sayang naman kasi ito, sisimutin. So yan, yung amoy niya kakaiba, no. Ayan, pagka na-testing nyo to mga paps, itong amoy ng epoxy na to, lalo na sa mga kalalakihan, no, meron kayong maaalala sa kanyang amoy. Yan, pag ginamit niya, PM niya ako kung ano yung kanyang amoy, no, mga paps. Alam na alam nyo yun sigurado, kasi madalas na ano yun, madalas na amoy niya yun. So yan, imimix natin yung epoxy. Naparami ano ko, konti lang kailangan muna natin dito. Gagamit kayo nito, baka pwedeng paki-comment, no, kung ano yung amoy niya. Sabihin nyo kung ano to, alam na alam to ng mga ano, comment nyo na lang sa comment box. Iba talaga yung amoy niya mga paps, meron kayo maaalala. So yan, pagdidikit na ito mga paps, syempre yung loob, konti lang, no, kasi pwedeng magbarel. Pasadaan lang natin ng konti yung pinakaloob. Siyempre next yung pinaka, ito yung pinakatubo. Ito okay lang na makapal yung labas, kasi pagpasok mo yan, yung pinaka epoxy sa labas lang mapupunta yan, hindi yan mapupunta sa loob. Pwede na ipasok, no, papasok kaya ito. Uy, pasok na pasok, uy, medyo ano, medyo matigas yung parte ron na. Ay, nagkamali ako. Baligtad, no, katangahan. Ito pala yung dito, anak ng tipaklong, ang bobo ko talaga. Kaya pupunasan muna na. Kaya mabalik tayo. Ito pala yung dito, yung kanina. Kasi sukat na siya rito sa mahabang nozzle. Yan, pasok na, maluwag na yan. Oh, pasok, uy, pasok na pasok. Ang luwag, oh. Maluwag na siya. So next, syempre yung isa naman to. Yan, sobra siya ng konti. Syempre papapasukin natin yan. Ayaw niyang pumasok, kaya pasok, pukoy mo lang konti, papasok pa yan ayun, oh. Uy, pasok na pasok, oh. Grabe,
So yan mga paps, no, bago natin dikitan yung pinaka-panabe, no, itong pinakalabas, syempre kakakapalan na natin yan. Patutuyuin muna natin to. Kasi para hindi mawala sa align tong isa, yung may maluwag kasi ito eh. So pag matigas na siya, tsaka tayo magdadagdag. Yun lang ang problema rito sa pandikit na to, no. Parang ano eh, 6 na oras bago tumigas, no. Yan yung excess, wag muna nating galawin yan. Kaya mga paps, no, maghintay muna tayo ng 6 na oras bago natin dagdagan muli itong ginagawa natin. Kung sakali gagamit kayo nito, pero hindi ko naman sinasabing bumili kayo kaagad nito. Yung amoy lang. Tapos pakilagay na lang po sa ating comment box kung ano yung kanyang amoy. So yan, patayin muna tayo magbe-break pansamantala, no, para tayo nasa radyo. Yan, kakahain muna ako. Anong oras na ba? Uy, ano na, oh, 1:20 lang madaling araw. Kala nyo hapon, no? Madaling araw po ngayon sa lugar namin. So yan, maraming salamat. Tayo po ay muling magbabalik. So ito na mga bossing, ano, makalipas lang ng 3 araw. Ay, 3 araw. 3 oras lang pala mga paps, no? Tuyo na siya sa 3 oras. Ayan, tigas na, oh. Kung tutusin nga, ito pwede mo na siyang gamitin, no? Kasi yung itsura niya, no, mukha na siya talagang matibay dahil nga mayroong palaman na bakal sa loob. Siyempre para mas matibay, ang gagawin pa natin yan, lalagyan pa natin dito ng epoxy. Siyempre kailangan ano to, alilihahin mo, no, para kumapit talaga yung kanyang epoxy, kasi kakapit lang yan sa dumi kapag hindi mo siya niliha. Kaya game na, no, balik na tayo sa ating kwentuhan. Buhay pa. Ayan mga papsi, no, ang problema rito dahil malabnaw siya, pag iniwan mo siya ng nakatayo, etong pinaka epoxy tutuluyan pababa eh. So kailangan medyo ano mo, no, ibabalansin mo, no, ikot-ikutin siya kasi malabnaw, tumutulo siya eh. So, parang ko dyan para mabilis na tumigas, no, lagyan natin ng robas, initin natin gamit ang ano, tawag dito, para tumigas kagad yung ang tawag dito, yun, mainit yung hangin dito sa ano. So yan, number 1 lang, no? Yun, ang init, oh. Kasi mas mabilis siyang ano eh, tawag dito, mas mabilis siyang tumigas kapag iniinit. So ito na mga papsi, no, medyo matigas na siya, no, effective yung robas. Syempre dahil makapal tong ano, no, kinapalan ko kasi para matibay talaga. Ang problema kasi diyan, syempre hindi niya magpipit dito, no. So habang medyo matigas pa lang, no, ipipit na natin siya rito para humulma yung tawag dito, yung epoxy dito sa housing. Syempre para hindi siya dumikit, lalagyan natin yan ng plastic. Yan. Yan. Tsaka natin ikakabit. Huhulma yan eh. So para pag matigas na yung epoxy, ano, nakahulma siya, no, dito sa pinaka housing, kumbaga sa no, pit na pit. So yung narinig nyo yung mga tricycle, no, iingay, no, yan, mga papsi, no.
Saka natin ito tornilyo. So yung epoxy hulmado sa housing. Hindi yan didikit kasi nga may plastic. Gagawin nyo lang to pag medyo matigas na siya. So yan ha, magpapatigas na tayo ng 10 taon. So eto na mga papsi, no? Makalipas lang ang 3 araw, natuyo na itong ating epoxy. So yan, tigas na oh. Yan, pwede na nating ano to, kalasin yung isang tornilyo. Ayun po eh. So yan, daling tanggalin, no? Yan sinasabi ko mga paps. Kasi nga nakahulma yung ano, no, yung epoxy natin sa housing. So yan, medyo balbon nga lang yung itsura, pero napakatigas niya, no. Oh. Kaya to sure ball na ano, pang matagalan na yan. Ang ganda oh. Bola lang yan. Swak na swak ha. Yan mga papsi, tapos na yung pag-assemble ng ating ano, no, yung pinaka kanyang mekanismo. Yan, pakita ko rin muna ng malapitan. So ito yung dinigit natin. So yan, kabit na natin sa case, no. So ito na mga papsi, try natin kung gagana o buhay pa, no? Ayan, umigo pa ng tubig yun. Uy. So yan mga paps, na pakita ko lang na ano, na tayo'y nakakasiguro na ito yung ating ginawa, yung ating nilagyan ng epoxy. Yan, pakita ko ng malapitan. So yan mga paps, na gawa na ang ating project sa araw na to. So yan mga paps, ito po si DJ MBR Everyday DIY na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.